We walk hand in hand, we dream together. We giggle and laugh like kids forever. We're two different people, but we're having fun. We talk about anything under the sun. We are sisters, we are friends. We've got magic that never ends. I got you, sis, you got me, the best of friends we'll always, always be. We always have fun being together. You know me the best, we're friends forever. Through good times and bad, I'm here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got you, sis, you got me. The best of friends, the best of friends, the best of friends we'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Good morning! Good morning! Pag sinabi mong star, ano ba ang ibig sabihin ng star? What makes a star? Ang qualities usually ng isang star, syempre kailangan medyo magaling ka rin, di ba? Magaling ka kang umarte, o kaya kung singer ka, magaling kang kumanta. Kung dancer ka, magaling ka sumayaw. Kailangan may talent ka to begin with. Oo, pero syempre syempre, nakakaigi, medyo beautiful ka, or Tisay. tisayin ba, or Tangos nose. tangos ilong, or cute Sexy. pa, maganda, sexy, sexy Big boobs. body, big boobs, Nakakatulong ang big pandesal-pandesal. boobs. Oo, yung mga Oo, ganyan. diba? Nakakatulong talaga yung Nakakatulong ang maliit ang bewang mo, tapos malaki yung boobs mo. Oo, pag babae ka, no? Pag Kasi babae ka. pangit pag lalaki Tanong ka. nga natin yung mga kasama nating audience. Tanong natin sa kanila kung ano ba ang what makes a star. Sige, tanungin natin si Star. Hello po! They're Shy Stars. Yaman din lamang na stars kayo. ang outfit niya. O, diba? Sige, sa tingin niyo, pag sinabi yung star, anong nakikita niyo, anong naiisip niyo, anong itsura ng star? Maliit. Makinang siyaman. Yung tala ito, tala. Parang si Sharon Cuneta. Hindi ba? Oo. Between, walang between. Yun! Sabi nito. Tama, kakaiba ito. Kakaiba naman ang ating mga kasama. Sobrang kakaiba sa usual mode ng mga tinatawag nating stars. Pero, stars po sila. Okay? Yeah! Yeah! Raise the welcome! Mystica! Yan, meron pa tayong red carpet. Miss Elizabeth Ramsey! Tita Beth, ang dami nito. Tita Beth. Okay! At April Boy Regino. Ay! Nalaglag. Nalaglag. Sister Rita, mga kasama natin silang mga nagsasabing star na ako. Say mo. Here for you, sis. Right by your side, hit or miss. We are sisters, we are friends. Got magic that never ends. I got the best of friends. We'll always, always be. We are sisters, we are sisters. Okay, ang aga-aga, ang ingay-ingay natin. Oo, pero masaya. Oo, ang saya natin kasi
meron tayong Starry si Starry for the day. Kasama natin, syempre, si April Boy Regino, Tita Elizabeth Ramsey, and Mystica. Umpisa na natin! Yaman din lamang na si Tita Beth ang pinakabata sa kanilang lahat. Yes. Tita Beth, pag sinabi mong star, ano ba ang itsura nitong star na to? Ano ba ang star para sa'yo? Ang star ay yung pagkatao mo, yun ang star ka. Oh. Para sa akin. Oy. Oo. Pero Hindi kailangan na umistar ka tapos naging malaki yung utok mo kaysa katawan mo. Brain. Ganito po Gusto ko yun. doon. Paano naman, Tita? Kasi saan tawag nila sa mga, sa mga stars? Siyempre, yung mga stars na tinitingala, na mga celebrities, na mga artista, Hindi ganyan ako sila. naniniwala ron. Tingala. Ako puro payuko hindi pa ganun eh. Tama yun. Ayun, pag sinabi mong star, April Boy, ikaw anong tingin mo? Anong visualization mo pag sinabi mong star? Star. Siyempre, tulad ng idolo ko, si Mega Star. Yan. Ayan, yan. Yan ang parang nasa isip ko pagka-star. Mega Star kagad. Bali Yun ang na idol ko. nakagad na eh. naisip. Oo, Siya nakaagad. Sana maging ganun ako. Parang, yung kasikatan niya, yung mga Oo, naabot ganun, niya. Mga naabot niya. Pero yung bata ka ba, Sana maging ganun. naisip mo na one day magiging star ako. Ay, hindi. Hindi nag-cross sa mind mo? Hindi. Basta't naisip ko lang, gusto ko talagang kumanta. Pangarap kong maging singer, gano'n. Parang lang ako. Si Mystica, naisip mo ba nung araw na talaga namang magiging star ka? Hindi po. Ang alam ko lang talagang idol ko itong dalawa. Sa totoo lang dahil matagal na, Mami hindi sip-sip ha, matagal ko na talagang naging idol si Mami. Kaya nga sabi nga nila, dapat ako daw ang naging anak niya. Kasi first of all, nung lumabas yung first album ko, yung self-titled Mystica, nakaganon ako, kamukha ko talaga siya doon sa picture ko. And then, Hanggang ngayon siguro, naman Oo, hanggang ngayon. Plus yung personality, talagang parehong-pareho daw kami. May similarity. Parang humigpit yung Pero kwintas ito ko, ito nga kay April Boy naman. Mami, alam mo, nung bago pa lang kasi akong sumulpot sa industriya, may sombrero rin ako kasi. Kaya napagkakamaling ako si April Boy. Kapag tinatawag ko ng mga fans ko, Idol! Ganon din. Teka. Na-confuse ako sa inyong dalawa. Confuse ako masyado sa inyo. Ikaw naman ngayon, gusto mo ngayon magiging tomboy. Ito naman, gusto maging bakla. Ano ba ito? Hindi, Mami, kasi, di ba, may mga naisulat nga sa diaryo dati, sabi niya, ako daw si Mystica mukhang bakla, si April Boy mukhang tomboy. Ano ba ito? Pero totoo yun, dala na i-write up yun. Pero, Mami, Para. maganda nga yung may sarili kaming identity. Para lang. So, what was the worst criticism na natanggap nagsisimula mo? pa lang kayo. Nung nagsisimula pa lang kayo. Ako, maraming nagsabi sa amin na matataba kayo, gano'n. Bakit di pinasok itong mga... Matataba kayo? Oo, matataba talaga kami kapatid eh. Simula kami. Malusog-lusog. Okay. Tapos, nung nakita nyo na sa forma nyo, sa mukha nyo, bakit yung pinasok tong trabahong to? Alam nyo naman ang competition dito, napakahirap. Ganun. Sabi ko, baka po makalusot. Yun ang una kong lumusot po. Salamat po sa Diyos at nagustuhan po ng tao yung kanta ko. Ikaw, Tita Beth, nung time na nagsa-start ka, ano mga sinasabi nila sa inyo? Alam mo anak, nung panahon na yun, sinasagasaan ng mga pangit. This is 1958. Hindi ako nagbibiro. Napakahirap pumasok sa show business during that time. Kung talagang pangit ka, mahirap talaga. Dati-rati, katulad yung napunta ako sa Boracay, hindi pa ako si Mystica noon. May sumigaw sa akin na, bakla! Ganon. Talagang binalikan ko, binatukan ko. Pero ngayon, pag sinasabing, bakla! Si Mystica pala yun. O, yung parang pag na-recognize ako, yung natatandaan nakakong ka nung bakla. binatukan At saka mo. yung natatandaan, I'm sure natatandaan ako nung binatukan ko talaga. Pero ngayon, pag sinasabi, bakla, pag lumili mo, ay, si Mystica pala. O, di at least, yung pala ang nagpakilala sa akin sa industriya. Yung pala. Pagiging mukhang bakla. Bakit sabi mo mas mahina loob mo? Bakit sabi mo mahina loob mo? Mahina ang loob ko. Mahina nga, sinasabi Bakit niya. nga? Insecure Bakit mo daw sinasabi? siya sa akin, insecure. Dati-dati, of course, once na bata ka pa, di ba, parang na-insecure ka, gusto mo talaga yung mapansin ka ng tao. Katulad nga, pumupunta ako sa mall noon, pag tinitingnan nila ka, ano ba yan?
tingnan mo yung mag-ayos kasi ang bihis ko talagang Japayoki. Hanggang ngayon pinangatawanan ko na talaga. Binama mo na talaga Ginawa ko na talaga. Dati-dati, naiinis yung anak ko. Umiiyak yan. Gusto daw niyang balikan yung mga tao para suntukin sila. Sabi, anak, di mo ba alam? Diyan ako kumikita dahil sa pagiging mukhang Japayuki ko. Ano kaya yung Japayuki? Ano ba yung tao ba yun? Was there ever a time na gusto niyong tigilan na lang, hindi ko na lang Kasi itutuloy? parang ang hirap talaga. Ay, hindi ako. Talagang malakas ang fighting spirit ko. Talagang kahit yung sumasali pa kasi ako sa amateur singing contest eh. Talagang iniisip ko, magaling ako. Matatalo ko yung yung mga kalabang ko. Talagang nilalakas Yan, ako loob magandang ko. attitude. Saan nanggagaling yung encouragement na yun? Kasi mahirap lang kami. Yun ang naisip kong makakatulong sa magulang ko, yung pagkanta ko. Kahit konti, manalo ka, mabibigyan mo yung nanay mo ng pera para pangbaon ng mga kapatid ko, pangkain namin. So nagpursige ka because Sa kahit magulang na ano ko. pang sabihin nila sa'yo, for progress. Oo. Para mag-progress. Kasi syempre, ang magulang ko hingi ng tulong sa akin, anak, wala na tayong makain, wala na tayong wala sa pambaon ng anak ko, ng anak niya, di ba? Tapos, syempre ako naman, sige na, hindi na ako mag-aaral. Tutulungan ko na lang kayo. Lahat gagawin ko para sa inyo. Yun yung ginawa ko. Lakas ng loob. The best. Yeah, ako rin, there was a time talagang gusto ko nang i-give up. Lalong-lalo sa hindi nila matanggap yung pagiging vulgar ko o kaya yung personality plus yung pananamit ko gano'n. Masyado daw hindi daw ma-accept mga tao. Pero at least naman, andyan na yung pamilya ko. The only thing na talagang ayoko na sanang ipagpatuloy dahil lahat na silang, pati pamilya ko na apektuhan, iniwanan na talaga nila ako. Nag-iisa na lang ako noon. Pero Ba't di ka nag-give up? at the end, talagang sabi ko, kayang-kaya ko kahit wala na rin yung pamilya ko kung iyan ang kailangan. Sabi ko, hindi nyo ba alam na bumalik ako dito sa Pilipinas para lang sa inyo dahil kayong inspirasyon ko. Ngayon, kung hindi nyo ako pwedeng tanggapin, well, babalik na lang ako doon, pero hindi ko ginawa yun. Pinakita ko pa rin na kaya ko, pero at the end, sila naman ang bumalik din sa akin. So I'm proud na nandiyan pa rin ang pamilya. Tanggap ako ng pamilya ko, lalong-lalo na yung kapatid kong pastor mismo, pastor ng Sabatista. Tanggap niya ako, bakit hindi nyo ako tanggapin? Sabi ko sa pamilya ko. So far, natanggap nila akong lahat. O siya, ito na ang Miss Star Rewrite performance natin today. Mystica! Hindi po ako mag-i-split ngayon. It must have been colder in my shadow. You never had sunlight on your face. You are content to let me shine, that's your way. You never walked a step behind. So I was the one with all the glory, while you are the one with all the strength. A beautiful face without a name for so long. A beautiful smile to hide the pain. Did you ever know that you're my hero? You're everything I would like to be. I can fly higher than an eagle, 'cause you are the wind beneath my wings. It might have appeared to go unnoticed, but I've got it on with all my heart. I want you to know I know the truth.
of course I know I would be nothing without you. Saya, did you ever know that you're my hero? You're everything I wish I could be. Isa pa. I could fly you better eagle. 'Cause you are the wind beneath my wings. Did I ever tell you you're my hero? You're everything. The best of friends will always, always be. We are sisters, Okay! Gusto ko munang tanungin si Jessie. Kamusta ka na, Jessie, dyan? Na-tense ka ba? Ano? Ninervyos ka. Oo, mukhang nahimasmasan ka na ba? Nagpapawisan. Kailangan mo ba ng tubig? Kailangan ni Jessie ng tubig. Galing pa rin San Mateo Rizal, si Jessie. Oo, at least ano. Thank you nga pala, Jessie. Kahit medyo malayo ang pinanggalingan niya, sulit. Sulit na Sulit siya. Okay. Panalo. Oo, Naloka game. kami ni Jessie. Game din siya, game. Sinapian lang ako. Misteryo ni Mami yun. Okay, anyway, so naging successful na nga kayo. Kahit pa syempre successful na kayo, you're still considered the exception than the rule. Anong masasabi nyo? Ito, sa mga nagsasabi na ito lang ang qualities ng mga star. Panoorin natin. Kailangan maputi siya. Tsaka tisay siya. Ano masasabi niyo doon? Hindi naman tayo. Baka ibig nila sabihin talisain. Pero sa panahon ngayon, siguro hindi na uso yung mga laging tisay. Alam mo diba? anak, walang misti-mistisa dyan. Oo, wala. Dahil alam mo, pagka talagang hindi kada uukol dyan, talagang hindi po pwede. No matter na lagyan mo pa si ganito, lagyan mo si ganon, as usual, hindi po pwede. You will not last long on the stage pag hindi ka talaga para dyan. Saka lahat tayo po. Exactly. Lahat po tayo binigyan po ng Diyos ng talento. Exactly. Yun po yung gagamitin po natin para makilala po tayo. Para sa akin, I don't believe na kung tisay ka na o kaya yun ang qualities lang na tinitingnan nila. Hindi, kailangan din yung personality mo. Kung tanggap ka ng tao, kasi superstar, hindi naman siya maputi, hindi naman siya, di ba? Pilipina ang dating. So, bakit siya ang superstar? Oh, yun. Oh. Yun ang saying ko. Basta ako, hindi ako naghangad mag-superstar. Tama na sa akin na Queen of the Jungle. Dapat fresh looking siya. Dapat bata pa. Oo nga, Parinig nagparinig. kayo. Excuse me. Dahil nasa gitna na ako ng century. Lumaban ka. Lumaban ka. Nung una, naniniwala ako. Look at that. Pag inabot mo ako ganito, hanggang sa edad ko, swerte ka. Eto, this is the truth. Nung una talaga, I had to lie about my age. Sinasabing, I'm 23. O, di ba? Pero nung pinalabas na nila na ako ay isang bakla at ako'y nagparetoke lang, sex change ba? So, pinalabas ko may anak na ako. So, ngayon, 14 years old yung anak ko. So, kung 23 ako, kailan ako nanganak, o, di ba? Oo, di ba? So, hindi pwede yun. So, ngayon, nag-reveal yung tunay kong sa age. lansangan. Oo nga, Kiha. mami. Dapat may connection siya sa showbiz o kaya mayroon siyang mga kamag-anak. Ayan, kailangan may connection ka raw. Wala akong kakilala noon. Ako mismo ang umapros kay Nonoy Tan. Sabi ko, I have something here. Meron na akong nagawang 2 albums by the time coming from the States. Sabi ko, please pakinggan mo, tapos puntahan mo ako sa Grand Boulevard Hotel, doon ako. And then, I'm so lucky, kinuha ko ni Bernie Refers of Rock Records. So, I didn't have any copy. Ako, wala akong record kahit sa munisipyo. Sinabi ko na yun. Ano? Hindi naman po pinag-usapan dito record sa pulis. Ang records ko alam ko anak. Kasi success. At least ako, may na-success din. 2 taon ako sa grade 6. So, ikaw ang
nag-produce ng first two Yeah, I albums did. mo. And then after that, binili ng Rock Records yung rights. So, sila na mismo nagpatuloy. Si April Boy, din yung first album nyo, kayo din ang nag-produce. Pagkagaling po namin sa Japan, nagsulat po ako ng kanta, Sana'y Lagi Magkapiling. In-audition ko po sa lahat ng mga recording company. Ikaw gumawa nun? Opo. Hindi po pinansin. Hindi nila pinansin. Libot na po namin lahat yung recording company. Nakita ko Ano ng naman nanay sabi ko. nila? Bakit di nila pinapansin? Ano Kasi daw? di ba pagkabaguhan kayo, hindi naman Hindi, kayo, sino baka ba kayo? diba? Parang gano'n. Nagbigay po kami ng demo. Siguro hindi naman din nila pinakinggan. Pero yun ang first hit mo, di ba? Yun ang amin. Pwede April ba Boys. i-sample naman konti, oh? Nalimutan mo na ba Kanta ang kayo. mga pangako mo? Sabi mo'y ako ang tanging nasa puso mo. Hanggang wakas di maglalaho. Pangako mo'y di magbabago. Sabihan niyo ako. Naalala mo pa ba? Diba? Di nila pinapansin. Pero naging theme song pa ng pelikula. Oo. At nag-hit talaga. Yan po ginawa ng nanay ko. Nung makita ko kami pagod na sa kalibot, Sa kaikot. sinabihan niya kami na, anak, tumigil na kayo. Ako na ang magdidesisyon niyan. Ako na yung magpo-produce niyan. Talaga? Bali, nagbenta po yung nanay ko ng lupa dahil 8 po kami nagpuntang Japan. Lahat ng pera po namin, binibigay po namin sa magulang namin. Nakaipon po sila, nakabili po sila ng lupa. Tapos binenta po nila yun ang pinang-produce po nila sa amin. Sino nag-carry nung first album na yun na pinroduce ng mami nyo? Siyempre, may magre-release nun. Sino nag-release nun? Bali, Ivory Records. Distribution ng Ivory Records. Tapos po, pero kami nang po-promote, sa laki ng gastos, natatakot kami na hindi sumikat. Kaya nililibot mo namin lahat ng buong Pilipinas. Kahit kasulok-sulukan na yan. And it really paid off, ah. Ayun, salamat po sa Diyos at nabalik naman ang punang nanay Yun ko. ang perseverance. Yan po. Bueno, she's still a star. Our next Starry Ray performer, Miss Elizabeth Ramsey. Baka masinsis. Everybody! You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I feel like heaven will touch. Whoa, I wanna hold you so much. As long as love was around. Hey, thank God I'm still around. You're just too good to be true. Can't take my eyes on you. Out in the way that I say. There's no more word to compare. Your kiss is better than mine. Oh, your lips is tasting like wine. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes over you. Go! Shake it out! Oh. Shake it up! I love you, baby. Whatever's quite alright. I love you, baby. Up on the lonely night. I love you, honey. Trust in me when I say, everybody, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you. Friends will always, always be. We are sisters. We are sisters. Thank you sa
naming researcher na poging-poging si AP. Kumusta ka, AP? Asang ka? Bigla kang nawala. Okay naman siya. Tense din po siya. Oo, okay. So ngayon, syempre, star na kayo, successful na kayo. Ano feeling niyo ang pinakamalaking achievement niyo sa mga careers ninyo? Well, before I can say something, yung star na ako, di ba, hindi yun eh. Ang sa akin naman, pa-star na ako, di ba? Oh. Pa-star. Yun ang feeling ko. Para bang, hey, feeling ko maganda, di ba? Feeling lang, di ba? Parang ganun lang. Yung para sa akin, yung achievement ko man eh, isang, for me, yung parang success na rin sa akin, of course. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. And at the same time, yung mga fans ko, mga press people, hindi nila ako, di ba? In spite yung mga negative controversies na gano'n, andito pa rin ako. Kaya, para sa akin, pinaka-achievement yun ang mo, pinaka-achievement. you being still around. I'm still around. Yun ang lalo na ngayon, well, and at the same time, andito na ako sa Ikaw Lang Mamahalin. So, something na isali na ako sa isang soap opera. So, para sa akin, malaking bagay sa akin. And then, branch out ka that's na. right. Tapos, naisama na ako sa 3 movies. So, para sa akin, it's a big achievement talaga. And then, plus 2 albums. So, my latest album nga pala, yung Walang Takip. Ayun. Despite the negative publicity, no? Exactly. Yeah. Hindi, totoo. Sa totoo, no? Basta ako, binuhay ko ang mga anak ko sa matindi talaga. Wala pa ako nakitang isang inang bumuhay sa anak ng kagaya ng ginawa ko. 3 shows a day. 3 shows a day. Ngayon nakakabili na ako ng sarili kong pantalon. Dati nanghihiram lang ho ako eh. Di na singer po kasi. Lahat po ng pangarap ko natupad na. Lahat po ng mga pinapangarap ng isang singer. Ganun ho. Parang nag-ipon po ako dahil minsan lang dumating sa isang tao yung pinapangarap niya matupad. At saka ngayon, nakapagtayo po ako ng restaurant. Oo, meron. Nakakatulong po ako sa mga tao na para magkaroon po sila ng trabaho. Sa mga naabot mo na, sa tingin mo, ilang porsyento ang pagsisikap at ilang porsyento yung swerte? Siguro po talaga talaga pong 100% yung pagsisikap eh. Dahil kung wala po tayong pagsisikap, wala po tayong maaabot. Kung maghihintay lang po tayo, hindi po ba wala rin swerte. Sa ngayon parang sa buhay ko ngayon, hindi ko akalain na dati pinag-aaral lang po namin mga lugar, hindi ko po akalain na malilibot ko po yung buong Pilipinas. Hindi ko lang po napunta yung Basilan eh. Okay lang. Nahirap po. Okay lang na muna. Wag na. Doon ka na lang sa napuntahan mo. Yan. Sa tingin mo, ilang percent ang luck at ilang percent yung talagang nagsikap ka? Para sa akin, pag sumikap talaga ang number 1 na naging Dahilan. bago, naging lucky. Kasi kung dasal lang ako ng dasal, wala ring mangyari. Kailangan I had to do it para ma-achieve mo yun. Kailangan gumawa ka pa rin talaga ng paraan. So far naman, sa pagsusumikap ko, meron akong 4 na bahay investment. And then I'm in the process of... Naupahan nga yung isa. I'm in the process of buying another one sa Tagaytay. So far naman, doon nakapunta yung investment ko. So talagang nilalagay mo talaga sa Sa properties. kaagad. Yes. Oo. Panahon na ba sa tingin mo dapat baguhin na ang notion na ang mga artista, magiging star ka lang kung ikaw ay maganda, sexy, maputi, tisay, dapat ba baguhin na ang pagtingin ng tao? Well, you're just lucky kung nagkataong sexy ka at saka tisay ka. Pero sa totoo lang, hindi ako naniniwala. Kailangan ipaglaban natin na hindi lang dapat yung mga tisay may karapatang maging ng showbiz. Kaya ako pinaglaban ko rin. Kahit ako isang dihamag na probinsyana lang. Pero I have my talent to show. Can I cut off your mouth in a minute? Ganito yun eh. Kaya nga natin ipinaglaban. Ikaw may ipaglalaban ka. Kaya may pag-asa ka. Pero ako nang lumaban, tingnan mo, nagkaroon ng pag-asa. Paano ako napalaban dito sa magaganda na ito? Ikaw na nga nagsabi, insecure ka sa akin. Tama po, mami. Naging kita. Inspirasyon. Ayun. At saka si April, naging inspirasyon ko rin Hindi siya. kaya na-insecure ka sa akin dahil sa mukha ko. Ano kaya? Mami, lahat po. Lahat po, mami. So imagine niyo na yung camera ang detractors niyo. Ano ang sasabihin niyo sa kanila? Kunyari sila yon. Aling camera ba ang gusto natin, ha? Sige na, sabihin mo. Iyo. Tingnan mo muna ako. Dahil kung hindi mo pa ako kilala, kailanman hindi mo ako makikilala. Pero oras na nakita mo ako, nakilala mo ako, doon mo malalaman kung sino talaga ako.
Ako rin magsasabi? Yes, Tita Bet. Naku mga kaibigan, huwag niyo na akong tignan. Dahil, basta, kayo, gusto ko lang sa inyo sumaya kayo. Dahil itong mukha ko talaga, ewan ko, ito yatang kailangan padala sa Afghanistan para manahimik sila. Anong sino, mga kaibigan? Kasi ang gulo, hanggat wala ang mukha ko, hindi sila matigil. Alam mo, siyak lang yung gera, siyak lang kailangan yan. Subukan niyo, ipadala niyo ako sa Israel, tigil ang putukan. Pero, hindi, mga kaibigan, hindi na totoo. Ang mukha ng tao, sa tingin ko, yung mukha ko, para bang binigay ng Diyos para pangsaya ng tao. Dahil ganun kasi ako hanggang ngayon, hindi pa ako nakatikim ng boyfriend ay. Ba't ko kayo nagkaanak? Ba't ko kayo nagkaanak? Hindi, iba yun. Kagustuhan ng tatay ko, ikasal ako sa isang itim. Pero yung may lumigaw sa akin na lakas loob, hanggang ngayon hindi pa nabubuhay. Wala pang lalaki na nag-dare, naligawan ako. Bakit Sa akin naman, kung meron nung... ikaw marami nang nagkagusto sa iyo. Isa lang po masasabi ko. Bago mo pintasan ang ibang kapwa, ang kapwa mo, tingnan mo muna yung sarili mo. Kumbaga, linisin mo muna yung bakuran mo. Tama ba yun? Linisin mo muna ang bakuran mo bago ka maglinis sa iba. Ayan. On that note, pakinggan po natin ang idol natin lahat, April Boy Remino. Hello. Ito pong bagong kakantahin ko. Ito po yung second single po ng aking album. Ito po yung The Legend Series. Saan niyo po gusto? Saan po ba may pinakamalakas na milyon? Idol! Parang dito Maestro Music. Saan ba talaga? Dito ba? Dito. Magmula nang makilala ka, lagi ka sa'king alaala. Pag-ibig ang nadarama, nais ko'y kapiling ka. Heto ngayon at nasa harap mo, pag-ibig ko'y sinasamo. Pagsuyo ay iyong dinggin, sana ako'y mahalin. Ito ang aking dalangin, pangako ko, aking sinta. Tapat kong iibigin ka sa hirap at ginhawa. Ikaw ang tanging ligaya, ang nais kong makasama. Tunay na pagmamahal ang aking nadarama. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Siyempre kanina pinag-usapan natin kung sino yung mga detractors ninyo, kung sino yung mga hindi nagbigay ng pagkakataon sa inyo. Pero meron din namang mga taong sumuporta sa inyo, tumulong sa inyo, hindi ba? Na sila naman ang talagang nandiyan dyan to support and to help you through whatever hard times that you were going through at the time. Pues ngayon, pakinggan naman natin yung kanilang gustong sabihin sa inyo. Unahin na natin yung magbibigay ng message para kay April Boy. Si Mami Lucy. April, kung pwede naman, lalo mo itong pagbutihin yung pagkanta mo. Kasi marami pa rin tao gusto yung mga kanta mo. Mula pagkabata,
parang inano kita, yung bang pinagsikapan kitang magimarating yan, yung kinaroroonan mo. Pangarap ko yan, April, mula pa nung bata ka. Kaya pinagsikapan ko mabuti yan. Inabot ko yung pangarap ko. Kasi paniwala naman ako sa talent mo. Kaya lahat ng magagawa ko, ginawa ko para sa iyo. April, at saka ano nga pala, belated happy birthday, April. Thank you, ha. Maraming salamat po, Nay. Alam niyo naman pong mahal na mahal ko po kayo po ng tatay. Kundi po dahil sa inyo, wala po ako sa kinakatayuan ko ngayon. Maraming salamat po. Aside from money, anong way mo pa napakita yung nabayad or nasuklian yung mami sa lahat ng pagtulong na ginawa niya sa'yo? Bali, lahat po ng problema po ng pamilya, sa akin po sila tumatakbo. You know, kasi ako lang po yung parang tumatayong, simula pagkabata, kasama na po nila ako eh. Ako yung parang tumatayong pangalawang ama din. Dahil yung tatay ko, sila magtulong. Ako, pinipilit kong matulungan sila sa lahat ng bagay. Kaya lahat ng problema sa akin nila sinasabi. Pero salamat po sa Diyos, nakuha po namin yung mga pangarap po namin ng magulang ko. Maraming salamat po. Mystica, eto. Okay, para kay Mystica, sana talagang yung pagtulong niya sa lahat, sa family niya, sa mga kaibigan, sana palaging nandoon, palagi na hindi siya nakakalimot na tumulong. So, noong una, hindi namin ina-expect na talaga ganun. So, sana hindi siya magbabago. Mystica, sana hindi ka magbabago. Mahal kong kapatid, at palagi kaming nakasubaybay at nasa likod mo palagi. So yun ang iyong Kuya Frank. Na siya palang sumasama siya sa'yo ba? Naalala ko noon nung siya mismo ang nagdala sa akin sa Manila. Bali, by that time I was just 16, so dahil nga sa kinukuha ng bangko yung bahay namin, kasi iniwanan ng tatay ko sa sa politics kasi siya pinatay. May eskwelahan kami, bahay na rin namin yun. Kinukuha na ng bangko. So kailangan sabi, ikaw na lang ang pag-asa, kapatid. Kare-kare niya ako dito. Kung saan kami sa Rojas Boulevard, pinupuntahan na yung mga Eduardos, mga Wild Duck, mga yun. Naka-jeep lang kami. Mamayat-maya, dalawang maleta, bit-bit niya. Ako naman, naka-high heels, naka-shoulder bag, naka-mini skirt. Sabi, kapatid, tara na, kuya, dali-dali. Pero ngayon ko lang na-realize na tingnan mo yung pagod niya at saka yung talagang tulong, suporta niyang ginawa sa akin. Kaya kapatid, thank you very much sa pang-alala mo, pagsusuporta sa akin. You're one of a kind. Thank you. And now for Tita Elizabeth. Jaya. I suppose there are things that I want to say to you regarding the fact na hindi mo akalain siguro na magiging isa kang star. Napakalaking contribution na talaga kasi para sa mga tao na nakikinig napakalaki na pong na-contribute ng nanay ko sa larangan ng entertainment, no? Aside from the fact that she sings, she is the queen of rock and roll. I'm sure some of you are familiar with that. Isa pa siyang grabe siya sa comedy. Drama na nga lang yata, hindi pa niya nagagawa. Even her commercials, I am your #1 fan. And I know that you've always wanted me to follow in your footsteps because nakita mo sa akin yung potential. Even when I was young, sinasabi mo na ako yung susunod sa tapak mo kahit na hindi ko naman alam, no? I was very shy. And so, I think what I would like to say is that imposibleng hindi ka maging star. Imposible yun because God gave you that. Walang makakaharang doon. Wala ngang nakaharang. And hanggang ngayon, makinang pa rin ang between mo. So, as your #1 fan,
as your friend, actually your best friend, and as your daughter, and someone who shares the field of entertainment with you. I would like to say that I support you together with your gazillions of fans, and I love you. You are a star, and you're still the queen of rock and roll. Gabriel, anong tinuturo mo kay Jaya? Siyempre, she's also in the entertainment business. Anong sinasabi mo parati sa kanya? Anong pangaral mo sa kanya parati on being a star? Nang maging Jaya yan, wala akong itinuro na isa. Dahil lumayas siya, she just turned 18. And lumayas siya, sumama sa isang grupo kay Stevie B. So 4 years hindi kami nagkita. Nang dumating may dalang album. Akala ko patay na yan. Biro mo batang-bata lumayas sa Amerika. Ang laki ng Amerika. Pero talagang malakas ang loob niyan. Marunong na talaga yung batang yan. Matalino siya. Tsaka she's a miracle baby. Mahirap ikwento, pero miracle baby. Hiningi ko yan kay St. Jude. So ibinigay sa akin. Kasi iniwan ako ng mga anak ko, citizen. Citizen sila, 2 na lang kaming maiwan. Sabi ko, bigyan mo ako ng isang mag-alaga sa akin hanggang mamatay ako. Kasi hindi ko akalain talagang masitisin ako. So pinitisyon ako ng anak ko, dinala ko si Jaya. Kaya nga, nung lumayas yan, sabi ko sa kanya, nung bumalik siya, sabi ko, kung ano man ang achievement mo, ituloy mo. Wala na akong ma-i-advise sa'yo. Dahil lang lahat ng ginawa mo, tama naman. Magaling naman. Dahil kung sumali pa siguro ako sa iyo, baka hindi ka nag-achieve. Dahil ibang patakaran ko sa show business. Mahigpit ako masyado. Hindi siya pwedeng lumayas na walang kasama. Kaya salamat na rin na lumayas si Jaya. At hanggang ngayon, siya pa rin ang tumutulong sa akin. Maski pag-upa, pagkain namin, pag-ain ko, siya pa rin. Pag wala akong trabaho, kamusta ka na dia? Ito, negro pa rin. Sabi niya, tinatanong kita kung ano ka na dyan. Kaya nga ito, itim pa rin. Ganyan pa rin. O, beauty pa rin. Pagka sinabi kong beauty pa rin, sige, mamaya, pumunta ka sa bangko, may pera na ka. Kaya, ganon. Sabi ko naman sa kanya ngayon, nakabili din siya ng bahay. Salamat sa Diyos, kahit hindi ako nakatikim ng bahay sa buhay ko, at least si Jaya nakabili ng bahay. Marami pong salamat. Tulungan mo siya na mabayaran niyang utang niya sa bahay. Mga Diyos ko, talaga. Dahil kung kaya ko lang ngayon, talagang gagawin ko rin. Dahil ang anak ko, mag-isa lang siyang kumakayod para sa kanya sarili. She's a very strong lady. She works hard like me. She works hard and I salute you for that. Supposing may lumapit sa inyo na gusto rin nilang maging kagaya nyo, pero marami nagdi-discourage sa kanila, anong sasabihin nyo sa kanila? Sasabihin kong, be who you are. Huwag kang manggaya ng kahit sino dyan. Ipakita mo kung ano yung uniqueness mo, yung natural ability mo. Huwag kang maggaya-gaya. Dahil pag nakikita nilang gumagaya-gaya ka lang, wala kang patutunguhan. So ipakita mo yung sarili mo, ay ikaw ay ikaw. Katulad na sinabi niya. Ganun din. Ako, iba. Talagang hindi nila magaya, pati mukha ko, kaya wag na silang gumaya. Yan, tandaan nyo. Tandaan nyo yan. Talagang hindi ako kayang gayahin. Ginawa ako ng Diyos, isa lang. The one and only. Thank you very much. Thank you for joining us today. Yeah, and thank you very much to Sis. And of course, I'm inviting everyone to watch Sana Ikaw, no, I'm sorry, Ikaw Lang Ang Mamahalin every Mondays to Fridays, GMA po, 8 p.m. And of course, Walang Takip, my album. Thank you very much, Le Charmant, for my nails. They are busy for my hair. And of course, Wrangler, thank you so much. I love you all. I would like to thank this program. This is my first labas. Kung wala itong programa na ito, wala akong bugas. Kaya thank you mga kaibigan sa Sis. Akala ko noon, nang tinawagan ako, akala ko bukol. Sis daw, hindi ko yata naintindihan ang programa ito. Sis, yung para sister, pinuto lang. Kaya mga kaibigan, makikita nyo, ito ang programang bubukol talaga. This will become bukol. The big one bukol. Say to boy, thank you. Maraming salamat po sa Sis. Sana po bumili po kayo ng aking
album, April Boy Regino, Greatest Hits. Lahat po ng hits ko nandun po. At yung kung kinanta ko kanina, second single po yon. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumili na. Thank you. Magbabalik po ang sis. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Always, always be. We are sisters. We are sisters. Sis would like to thank Bambi Fuentes, Salon de Manila, Chloe for our eyewear, Optical Works, Wade Shoes, Janelin Shoes, Balloon Creations, Adidas, The Barnyard, Play and Display, JBL Furniture, Grand Flora, Bio, Durastar, Luxaflex by Hunter Douglas for our vertical blinds, Republic Asahi, Zencest, FNH, and Union Square. So, wala po talagang ako. Ni April po. Pangako rin Okay! Yes! So, Jaya, day! So wala po talagang... Thank you, mga audience! Okay, so wala po talagang formula para maging isang star. Ang importante po, kayo ay magpursige. Ang kayo ay may talent at maging totoo sa sarili. In short, be yourself. Huwag kayo manggaya. At syempre, I think, ang pinaka-importante dyan is kung paano kayo tatanggapin ng mga taong tumatangkilik sa inyo at nagmamahal sa inyo, ang audience. Yay! Right! Palapana, audience! Thank you! Thank you! Thank you, Lily's Peanut Butter, sa pinadala yung peanut butter sa amin. The only peanut butter that's good for us. Sarap! Ikaw lang ang mamahalin! Everybody! Angelina, baby, please, baby. Angelina, do your cha-cha. Forget about the time. Sign your name across my heart. Honey, ain't that smart? Angelina, ready, steady, start. We can cha-cha on the floor. We can cha-cha